ngayon, pag-usapan po natin mga sangkay itong pambihirang pasabog ni Karen Davila. Isa pong journalist na kilala sa Pilipinas, mga sangkay. Bago tayo magsimula sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Kaya naman sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito nga po mga sangka, itong si Karen Davila ay hindi na po nakapagtimpi, no? Kasi itong mga DDS, pinapalabas pa na ang mastermind, si PBBM. Well, pag-usapan natin yan mga sangkay. Ito kasi yung pasabog ni Karen Davila. Pinost niya mga sangkay sa kanyang X account or Twitter account. Mahiya naman kayo. The President started his anti-corruption campaign with these words. Mahiya naman kayo. Kasi itong mga DDS, mga sangkay, binabaliktad po kasi si BBM. Biruin nyo, ni wala silang ginagamit, ni hindi pumapasok mga sangkay yung lohika at ni common sense, hindi po nilang magawang gamitin mga sangkay. Ginagawa pa pong mastermind si PBBM. Sabi ko nga mga sangkay, kung siya ang mastermind, bakit pa po siya magpapasabog ng ganito? Bakit pa niya uungkatin ang isang delikadong bagay? Nasa kanya rin po babalik, di ba? Kapag ka ikaw yung mastermind, pipilitin mo na itago yung kung anumang sekreto o kung anumang baho. Bakit? Tatamaan ka niyan eh. Di ba? Pero si BBM, tingnan niyo ang ginawa niya mga sangkay. Nagpasabog siya. Sinimulan niya hanggang sa ngayon mga sangkay, marami na po ang makukulong. At alam niyo kung babalikan po natin yung kasaysayan ng Pilipinas, wala pong nakagawa na ganito na isang presidente na ang kanya mismong administrasyon ay paiimbestigahan ng sarili niya. Diba mga sangkay? Itong nakawan ng kaperahan para po sa mga project, mga sangkay, matagal na pong nangyayari sa Pilipinas. Trilyones na po na pera ng taong bayan ang nananakaw ng mga ito. Dahil nga po, dekada na po ito mga sangkay. At ngayon lamang po nagkaroon ng pagkakataon na may naglakas ng loob na isang presidente. Palibhasa mga sangkay, napakayaman ni BBM eh. Hindi na niya kailangan ng pera eh. Hindi na niya kailangan na magnakaw pa. Hindi na niya kailangan na gumawa pa ng kalokohan para magkapera. Para ano pa mayroon pong Marcos Gold, Marcos Wealth, di ba? Nasa kanila yan, mga sangkay. Kaya nga po, nakita niyo yung salin niya, umabot po ng 1 billion. Bakit? Mga sangkay, aba, ikaw ba naman, anak ka ng isang Marcos? Good to know. He has the fortitude to finish this and hopefully keep his promise. Walang kamag-anak, kaalyado. Nakita naman po natin mga sangkay. Si Zaldi ko nga, bumaliktad na, di ba? Alyado po yan ni PBBM. Kasamahan po niya sa administrasyon. Kaya nga lang, nung nakitaan mga sangkay na may problema, di yari sila. Pati si Martin Romualdez, di ba? At ako, hindi na po ako magtataka mga sangkay kung babaliktad rin dito si BBM ni Martin Romualdez. Kung magsasalita din po si Martin Romualdez, nakalintulad ng ginawa ni Zaldi ko. Kasi wala na po silang ibang exit dito, kundi ituro si PBBM para nang sa ganun, kapag naalis si PBBM, absuelto silang lahat. Di ba? Ang galing ng ganyang klaseng plano. The President now, proving his skeptics wrong, also announced criminal charges of plunder and indirect bribery could be filed against former Speaker Ferdinand Martin Romualdez, his own cousin. Let's see where this goes. Mga sangkay. Ito yung pasabog ni PBBM eh. Diba, mga sangkay? Pakinggan natin. Ito yung listahan ng may arrest warrant na. At ang susunod na hakbang, ay wala nang paligoy-ligoy pa, ang ating mga otoridad
ay siyempre papatupad na nila ito mga arrest warrant na ito. Oh, ngayon, kagabi nga po mga sangkay, nagsimula na po na halughugin ang buong Pilipinas para hagilapin itong mga taong involved. May mga kinakatok na pong mga mansyon na pagmamayari ng mga opisyal ng DPWH. Mga sangkay, so madami po ito. Madami. At ang first batch na naka-line up, pinangungunahan po ni Zaldico. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Yun ang magandang bagay na sinabi ni PBBM. Ako ang nagsalita nitong lahat. Ako rin ang tatapos. 'Di ba? Ganun dapat mga sangkayang presidente. Hindi yung sa umpisa lang magaling. Yung, 'di ba, nakaraan, panahon po ni PRRD. O kung babalikan po natin mga sangkay, mababasa po natin yan dito. Makikita po natin yan dito. Makikita po natin yung pasabog noon ni PRRD. Balikan lang natin kasi ito yung point na nagpasabog pero walang ginawa. Kailan to? November 6, 2020. Okay, makinig mga DDS Buaya Warriors. DPWH, ang pinaka... Ano sabi? Ulitin natin. Ito ha, 2020 po yan, mga sangkay. Ang DPWH, ang pinaka racket dyan is yung Ghost Project. Ayan ha. Ghost Project. So, walang delivery, Ghost Project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. O, di ba? Sinabi po mismo ni PRRD yan. Good job, Mr. President. Pero anong sumunod na aksyon? Wala. Kasi nga po, marahil natakot po si PRRD kasi kung ikakanta niya ito lahat at maliban sa pagkanta, gagawan niya po ng aksyon, babalikan siya ng mga ito, ituturo siya. At kung mahina-hina siya, at kung hindi siya ganong kalakas ang loob kagaya ni PBBM, malamang sa malamang mapapababa siya sa pwesto. 'Di ba mga sangkay? After neto, may nabalitaan ba kayo? Kayo na mismong sumagot. Kahit po kayong mga DDS. Sige. Kahit kayong mga DDS, sumagot na rin kayo. Kayong mga taga-suporta ni PRRD. May naalala ba kayo na nagpa-imbestiga si PRRD ng malaliman kagaya ng ginagawa ngayon tungkol po dito? May naalala din ba kayo na may pinangalanan ng mga malalaking isda kagaya ngayon, mga sangkay na may mga pinangalanan? Si Joel, si Cheese, si Jinggoy, sino pa yun? Mga congressman, mga sangkay. O, kasama na po si Zaldico at saka si Martin Romualdez at napakarami pang mga opisyal ng DPWH. May naalala ba kayo na ginawa ito nung panahon ni PRRD? Mag-comment kayo. Ilagay niyo yung link kung mayroon. Wala, di ba? May naalala ba kayo na pinuntahan ni PRRD na mga ghost project after po netong revelasyon? Wala, di ba? May naalala din ba kayo na may mga contractors na pinangalanan at kinasuhan? Wala, di ba? Baka may naalala lang kayo, i-comment nyo. At baka nakalimutan ko lang, mga sangkay. Di ba? Wala akong maalala eh. Di ba? So ngayon, si PBBM ang gumawa nito. Kita nyo ngayon, mga sangkay, 3 buwan pa lang. 3 buwan pa lang simula po nung ilang taon ito ng ating presidente. Ang laki na po ng nagagawa niya para po dito. Masyado na pong matindi ang ginawa ng ating Pangulo, mga sangkay. At ngayon, nakikita na po natin ang resulta. Marami na po ang makukulong. May first batch na. Naka-ready na po ang kulungan. Dapat noon pa po ito ginawa. Pero bakit hindi ginawa, mga sangkay? Marahil, natakot nga si PRRD kasi nga po, Diyos mio Marimar, pag kinalaban mo yung sariling gobyerno, iyari ka, babalikan ka. Kaya gaya ni BBM. Ano ang posibleng gawin sa kanya? Posibleng ituro siya ng mga involved. Pero tayo mga Pinoy, kung marunong tayo gumamit ng critical thinking,
may isip natin, parang malabo naman. Kung siya ang mastermind, bakit siya magpapaimbestiga? Sira ulo ba siya? Diba? Naisip niyo ba yon, mga sangkay? Pambihira. Well, ano po ang inyong opinion? Pabor ba kayo dito sa pasabog ni Karen Davila?